Ang Indian biographical drama film na pinamagatang Super 30 ay ipinalabas noong 2019. Nagsimula ang pelikula sa isang ginawang international conference sa London, kung saan isa sa delegado roon ay ang kilalang aerospace engineer ng India na si Fuga. Ipinagmalaki ni Fuga ang mga produktong India ang pinagmulan, katulad ng PepsiCo, Unilever, Adobe, Mastercard, Vodafone, Google at marami pang iba, pero ang sobra niyang ipinagmamalaki na sa India lamang niya nakita, ay ang taong naging daan para makaahon sila sa kahirapan, ang taong hindi niya makakalimutan kailanman. Noong 1996 sa Pune, India, nagkaroon ng Mathematics Championship Competition kung saan ang nag-champion ay ang binatilyong si Anand Kumar, isang scholar sa pampublikong eskwelahan. Ang local Minister of Education na si Ram Singh, ang nagbigay ng award. Sinabi nitong natutuwa siya na may mga katulad ni Anand na masipag mag-aral at matalino. Ipinangako ng minister na bukas palagi ang kanyang tanggapan sa mga katulad ni Anand kung kailangan ng kanyang tulong. Dahil isang karangalan sa kanya ang suportahan ng mga taong may pangarap at ipagmamalaki ng India, labis naman na kasiyahan ang naramdaman ni Anand sa narinig na may taong handang tumulong sa katulad niyang mahirap. Nang matapos ang programa, sabik na pinuntahan ni Anand ang kanyang kasintahan, si Supriya, nag-iisang anak ng isang mayamang negosyante. Bagamat masaya si Supriya sa pagkapanalo ni Anand, nag-aalala siya dahil kapag nag-graduate na si Anand, pangarap ni Anand na kumuha ng doctorate sa mathematics sa ibang bansa, na posibleng magkahiwalay sila ng ilang taon. Ganun pa man mahal ni Supriya si Anand dahil sa bukod sa mabait ito, nangangarap din itong magkaroon ng magandang kinabukasan para na rin sa kanilang dalawa. Porsigido si Anand na lalong matuto, kaya kahit malayo matyaga itong dumadayo sa Banaras Hindu University, para pag-aralan doon ang mga foreign math journal na nasa library. Subalit napansin siya ng librarian at nalaman itong hindi estudyante ng university si Anand. Sinabi ng librarian na bawal doon ang mga outsider, at nag-aaksaya lang ng oras sa pagbabasa si Anand dahil mahirap maintindihan ang foreign math journal. Nagulat na lang ang mga estudyante nang marinig nilang may sinisigawan at pinagtatabuyan palabas ang librarian, inutusan din ito ang kanyang assistant na dalhin si Anand sa labas. Naawa ang assistant kay Anand. Sinabi ng assistant na may paraan para makapasok sa library kahit hindi estudyante roon, kung makakapagsulat ng article si Anand at ma-publish sa foreign journal, may pribilehiyo na siyang magbasa ng mga libro doon araw-araw. Nang matapos ang kanilang klase, naisipan ni Anand na gumawa nga ng article, kung saan sinubukan niyang isolve ang math problem na nabasa niya sa foreign journal na pinakamahirap at wala pa ni isa ang nakakakuha ng solution. Laking tuwa ni Anand dahil wala pang isang oras, nakagawa siya ng sariling niyang formula para makuha ang solution. Ibinalita ni Anand sa kanyang kapatid na si Pranab na nakagawa na siya ng article para sa foreign journal. Natuwa si Pranab at nagbigay ito ng pera para may submit agad ni Anand ang article. Nagmamadaling pumunta ito sa post office, kung saan doon nagtratrabaho si Ishwar, ang kanyang ama na isang postman. Sinabi ni Anand na ibig sana niyang ipadala sa England ang nagawa niyang article, pero kulang ang dala niyang pera. Ipinagmalaki ni Ishwar na kapag na-publish ang ginawa ni Anand, siguradong hindi lang ang kanyang anak ang makikilala sa buong mundo kundi pati ang kanilang lugar, kaya humingi ito ng tulong sa kanyang mga kasamahan na kung maaaring mag-ambag-ambag sila ng karagdagang pera para maipadala sa England ang article. Sinabi ng isa sa kasamahan ni Ishwar na huwag niyang masyadong paasahin ang kanyang anak, dahil hindi nila kayang talunin ang mga mayayamang bansa, katulad sa kwento noon na ang prinsipe lang ang susunod na hari. Pero sinabi ni Ishwar na iba na ang takbo ng panahon ngayon, kung sino ang mas magaling at matalino ay siya na ang hahawak ng trono. Narinig yun ni Anand kaya naman lalong lumakas ang kanyang paniniwala na kaya niyang maabot ang kanyang pangarap. Mahirap lang ang pamilya ni Anand, masaya naman silang magkapatid dahil busog sila sa aruga at pagmamahal ng kanilang mga magulang. Alam ni Anand na ang kanilang kalagayan sa buhay ang dahilan kaya hindi siya maipakilala ni Supriya sa mga magulang nito, at pansamantalang itinatago muna nila ang kanilang relasyon. Ganun pa man masaya pa rin si Anand dahil alam niyang mahal din siya ni Supriya, at yun ang nagsisilbing inspirasyon sa kanya para pagbutihin lalo nito ang pag-aaral. Nang mag-graduate si Anand, isang magandang balita ang dala ni Ishwar, kung saan natanggap nila ang sulat galing sa England na humanga ang mga professor ng Cambridge University sa article ni Anand, dahil doon binigyan si Anand ng scholarship ng university. Halos maiyak si Anand, hiniling lamang niya na ma-publish lang ang kanyang article nang sa ganun makapasok siya sa library,
Pero hindi siya makapaniwala na mabibigyan pa siya ng pagkakataon na makapag-doctorate sa isang prestihiyosong universidad. Lalong hindi rin makapaniwala ang librarian nang ipakita ni Anand ang patunay na isa na siyang author ng foreign journal, at nangangahulugang malaya nang makakapasok si Anand sa library. Nagbigay naman ng respeto si Anand sa assistant bilang pasasalamat. Ang mga sumunod na araw, walang mapagsidla ng kasiyahan ng buong pamilya, excited na masyado ang ina at ama ni Anand, kaya agad na nilang inihanda ang mga dadalhin gamit ng kanilang anak, habang kumuha na rin ng passport si Anand. Nagkaroon din ng lakas ng loob si Anand na humarap at ipakilala ni Supriya sa kanyang ama. Maayos naman itong tinanggap ng ama ni Supriya dahil humahanga din ito sa pagiging masikap ni Anand sa buhay, subalit may pag-aalala ito na baka hindi kayanin ni Anand ang gastos na mag-aral sa England. Sinabi ni Anand na tutulungan siya ng Minister of Education kagaya ng pangako ng minister noon, na tutulong sa mga tulad ni Anand. Wala nang inaksayang panahon pa si Anand at Ishwar, pumunta sila sa Minister of Education, dala ang tiwalang matutuwa ang minister at tutulong sa kanila para sa ikakatagumpay ni Anand. Subalit taliwas sa kanilang inaasahan, itinanggi ng minister na may pinangakuan siyang tutulungan o bibigyan ng pinansyal na tulong, hindi pa man tapos na magpaliwanag si Anand, wala na silang nagawa ng pagtabuyan na sila palabas ng mga tauhan ng minister. Umuwing malungkot si Anand, alam niyang imposible pang makapunta siya sa England, na kahit sa pamasahe sa eroplano ay hindi niya alam kung saan kukunin. Sinabi ni Ishwar na huwag mawawala ng pag-asa si Anand, may awa ang Diyos at makakahanap sila ng paraan. Sinubukan ni Ishwar na umutang sa mga bangko at kung saan-saan, pero nabigo siya dahil wala siyang maipakitang titulo ng kanyang bahay. Lumapit din si Ishwar sa kanyang mga kamag-anak, mga kaibigan at kasamahan sa trabaho, subalit iisa lang din ang kanyang naririnig na wala din silang pera. Alam ni Ishwar na kaya nagsusumikap si Anand, iyon ay dahil gusto rin nitong gumanda ang kanilang buhay. Masakit para kay Ishwar ang katotohanan na wala siyang magawa para matupad ang hangarin ni Anand, at dahil sa sobrang pag-iisip ni Ishwar, inatake ito sa puso. Nagmamadaling binuhat ng magkapatid si Ishwar para isugod sa ospital, hindi nila inalintana ang malakas na ulan, umiiyak ang magkapatid habang dala-dala ang kanilang ama na nag-aagaw buhay. Subalit sa di inaasahan biglang naputol ang kadena ng bisikleta, hanggang tuluyan ng binawian ng buhay si Ishwar. Mula noon nawalan na ng gana si Anand, isinantabi na niya ang kanyang pangarap na sa isip niya ay yun ang naging dahilan sa pagkawala ng kanyang ama. Sinabi ni Anand kay Supriya na kung may makikita ito na ibang lalaking karapat-dapat sa kanya, ay hindi siya magagalit na magpakasal si Supriya sa iba. Dahil imposible sa isang katulad niya ang magkaroon pa ng magandang kinabukasan, at ayaw niyang pati si Supriya ay makaranas din ng kahirapan. Dahil sa walang makitang mapapasukan si Anand, at kailangan niyang gampanan ang obligasyon na naiwan ni Ishwar, tumulong na lang si Anand sa pagtitinda ng kakanin na niluluto ng kanyang ina at kapatid, at tuluyan ang kinalimutan nito ang oportunidad na naghihintay sa kanya sa ibang bansa. Isang araw, aksidenteng nahagip si Anand ng isang sasakyan. Galit na lumabas ang may-ari ng sasakyan, si Lalan, isang mayamang negosyante, pero nagulat ito at agad na alala niya si Anand na nanalo noon sa math competition. Naghinayang si Lalan sa nakitang sinasayang lang ni Anand ang talento nito na humantong na lamang sa pagtitinda. Ganun pa man agad na may naisip si Lalan kaya kinumbinsi nito si Anand na sumama muna sa kanya. Sa isang malaking bahay na pag-aari ni Lalan dinala nito si Anand. Doon ipinakita ni Lalan ang larawan ng IIT o Indian Institute of Technology. Sinabi nito na bukod sa nagbibigay ng scholarship ang IIT, ang mga estudyanteng nakakagraduate doon ay pinag-aagawan at madaling makapasok ng trabaho sa ibang bansa. Kaya naman maraming gustong mag-aral at makatapos sa IIT, pero kahit libu-libong estudyante ang nag-e-entrance exam bawat taon, ay iilan lamang ang nakakapasa dahil sa sobrang hirap ng exam. Dahil doon maraming mayayaman ang handang magbayad kahit magkano, makapasok lang ang kanilang anak sa IIT, kaya naman maraming nagsulputang coaching center na pag-aari ng mga politiko at negosyante. Karamihan sa magagaling na professor, mga guro, ay nagre-resign sa mga university para doon na lang magturo sa coaching center dahil sa malaking sahod. Ipinagmalaki ni Lalan na ang pinakamalaking coaching center sa syudad na Excellence Coaching Academy ay kanyang pag-aari. Inalok ni Lalan si Anand na magturo sa kanyang coaching center kapalit ang malaking sahod. Bilang patunay nagbigay na agad ito ng advance para sa isang buwan. Hindi pa nakahawak ng ganong kalaking pera si Anand sa kanyang buong buhay, naisip niya na yun na ang daan para guminhawa naman sila, kaya naman hindi na ito nagdalawang isip pa at pumayag na magtrabaho kay Lalan.
Nang magsimula si Anand, agad siyang ginawang head teacher ni Lalan, sapagkat alam ni Lalan na malaking bagay ang pagtrabaho ni Anand sa kanila. Dahil maraming nakakaalam na likas na matalino si Anand, kaya naman nagpagawa pa si Lalan ng mga banner para ipagsigawan na may mas magaling silang guro sa kanilang coaching center. Ginawa naman ni Anand ang lahat ng kanyang makakaya para makapagturo ng maayos at mapalapit sa mga estudyante, hanggang naging maganda ang resulta, maraming nakapasa at nakapasok sa IIT na mga estudyante ni Anand, dahil doon dumagsa ang nagpa-enroll at nagsilipatan sa coaching center ni Lalan. Iyon na rin ang naging simula para mabago ang takbo ng buhay ni Anand, nabibili na nila ng kanyang kapatid ang mga bagay na gusto din nilang matikman, kumuha na rin ng katulong si Anand. Nang sa ganun hindi na mapagod ang kanyang ina sa pagtatrabaho, wala na rin ang pag-aalangan ni Anand na maliitin siya ng magulang ni Supriya, nakikita nilang nagtatagumpay na si Anand. Kalauw na inalaman din ni Anand na ang Minister of Education ang totoong may-ari ng coaching center at kanang kamay lang nito si Lalan, ganun pa man limot na ni Anand ang nangyari noon na hindi siya tinulungan ng minister, ang importante na lang kay Anand ay may maganda na siyang trabaho. Sa pagtakbo ng mga araw tuwang-tuwa si Lalan dahil sa coaching center na nito nagpapa-enroll ang anak ng mga mayayaman, na ang iba ay galing pa sa malalayong lugar. Dahil doon nagplano ang minister at si Lalan na magtayo pa ng ibang mga negosyo, at ibigay na kay Anand ang pangangasiwa ng center. Subalit kasabay ng pag-asenso ni Anand, unti-unti na ring nakakalimutan nito kung saan siya galing. Minsan may nakiusap na estudyanteng mahirap, na ibig mag-apply bilang working student dahil wala silang perang pambayad, hindi pumayag si Anand. Nilamon na rin ito ng sistema, kung saan nasasanay na si Anand na sumabay sa bisyo ng mga maimpluwensyang mga negosyante, at mga politikong kurap sa kanilang syudad, tulad ng minister na ginagamit ang pondo ng gobyerno sa kanyang mga negosyo, na dapat ay para sa edukasyon ng mga estudyanteng mahihirap. Isang gabi nang pauwi na si Anand nasira ang kanyang motorsiklo, kaya sumakay na lang ito ng pedicab, at habang nasa daan sila sinabi ni Anand sa pedicab driver, na sikapin itong mapatapos ang anak nito sa eskwela, para magkaroon ng magandang trabaho pagdating ng araw. Pero sinabi ng pedicab driver na hindi niya kayang tustusan ang pag-aaral ng kanyang anak dahil halos kulang pa ang kanyang kinikita para sa pagkain nila. Nananalangin siya na may isang taong mamuno sa gobyerno, na ang layunin ay magmalasakit sa katulad nila, para maraming bata ang makatapos ng pag-aaral. Katulad noong unang panahon na may isang alipin na malakas at matalino, na ibig maging hari para makatulong sa kapwa mahihirap, kung saan tinalo nito ang prinsipe sa paligsahan, ang kaso hindi rin pumayag ang hari, pinutol ng hari ang kamay ng matalinong alipin kaya nanatili itong alipin, at para ang prinsipe pa rin ang magmamana ng trono ng hari. Biglang bumalik sa isipan ni Anand na ganun din ang narinig niya noon sa kasamahan sa trabaho ni Ishwar. Pero sinabi noon ng kanyang ama na iba na ang panahon ngayon, kung sino ang mas magaling at matalino, ay siya na ang hahawak ng trono. Napagtanto ni Anand na dahil sa pera muntik nang masira ang kanyang pagkatao, hinayaan niyang maging instrumento rin siya ng mapanghamak na lipunan. Naisip ni Anand na may panahon pa para simulan niyang baguhin ang tradisyong umiiral ngayon, na hindi na kailangan pang makaranas ng pang-aalipusta, at ipagtabuyan para lang makakuha ng may kalidad na edukasyon. Laking gulat ni Lala nang malamang nag-resign si Anand, sa kadahilan ng plano nitong magtayo ng coaching center na libre para sa mga estudyanteng mahihirap. Maging si Pranab hindi alam kung anong pumasok sa isip ni Anand na iwan nito ang maginhawang buhay, ganun pa man walang nagawa si Pranab kundi suportahan na lang ang kapatid. Wala nang inaksayang panahon si Anand, nagpakalat agad ito ng mga flyers at balita, na libre siyang magtuturo sa mga estudyanteng mahihirap na gustong kumuha ng entrance exam at maging scholar ng IIT. Dahil sa kailangan ni Anand makalikom ng pondo, ibinenta na lamang niya lahat ng kanyang naipundar galing sa kanyang sahod noon, saka siya bumili ng lupa na may lumang bahay na magsisilbing tirahan at classroom ng kanyang magiging mga estudyante. Subalit ang lubos na naapektuhan sa desisyon ni Anand ay si Supriya. Galit na galit si Supriya na nakipaghiwalay na kay Anand. Sinabi nitong sa ginawang pag-resign ni Anand sa trabaho ay patunay na hindi nito pinahahalagahan ang kanilang relasyon at kinabukasan, dahilan yun upang wala na siyang magawa kundi sundin na lamang ang kagustuhan ng kanyang ama, na ipakasal ito sa isang opisyal ng gobyerno. Ang hindi alam ni Supriya na labis ding nasasaktan si Anand, ganun pa man isinasantabi muna ni Anand ang kanyang nararamdaman, mas mahalaga sa kanya ang hangaring mabago ang buhay ng maraming pamilya. Samantala napasa kamay na ng mga bata ang mga flyers ni Anand.
Mga batang nag-aasam na makatapos ng college para makawala sa pagiging alipin, mga batang hindi inaalintana ang putikan may makain lang kahit isang beses sa isang araw, mga batang musmos pa lamang banat na ang katawan sa bigat ng trabaho, mga batang gagawin ang lahat magkaroon lamang ng magandang buhay para sa pamilya, at makalayo sa lugar na wala silang nakikitang pag-asa. Subalit sobra sa inaasahan ni Anand ang dumating na mga bata, kaya nagbigay si Anand ng exam sa lahat. At kung sino ang 30 pinakamataas na makukuhang grado ay sila ang magiging unang batch na estudyante ni Anand. Sa pagsisimula ng klase ni Anand, isa-isang nagpakilala ang 30 estudyante, at karamihan sa kanila ay may pangarap na maging nuclear scientist, marine architect, biotech engineer, mechanical engineer, at isa sa mga estudyante roon ay si Fuga, na nais ring maging aerospace engineer. Nagreklamo naman ang mga estudyante ng coaching center ni Lalan. Alam na nilang nag-resign na si Anand, ibig nilang i-refund ang kanilang binayad kung hindi rin lang si Anand ang magtuturo sa kanila. Pumunta si Lalan sa eskwelahan ni Anand, sinabi ni Lalan na hindi nababagay si Anand sa ganung lugar. Ang dapat tinuturuan ni Anand ay mayayamang estudyante, nangako si Lalan na gagawin nitong doble ang sahod ni Anand bumalik lang ito sa kanilang center, pero sinabi ni Anand na mas kailangan siya ng mga batang walang kakayahang magbayad para makapag-aral. Nagalit si Lalan sa hindi pagpayag ni Anand. Nagbanta itong gagawin ng lahat bumagsak lang si Anand. Sinabi rin ito sa mga estudyante na nagsasayang lang sila ng oras, eksperimento lang ni Anand ang pagtayo ng eskwelahan, siguradong hindi tatagal ang eskwelahan dahil walang pera si Anand, kaya sila hindi magtatagumpay. Kinagabihan nakita ni Anand na nag-aalala ang mga estudyante sa sinabi ni Lalan, pinayuhan sila ni Anand na mula nang ipinanganak silang mahirap ay itinuturing na silang patay, kaya walang mawawala sa kanila kung patuloy silang magsusumikap sa buhay. At sigurado si Anand na pagdating ng araw matutupad ang lahat ng kanilang pangarap. Dahil doon muling sumigla ang mga estudyante at nangako silang lalo nilang pagbubutihin ang pag-aaral. Sa pagdaan ng mga araw, lahat ginagawa ni Anand para matuto ang kanyang mga estudyante, hinuhubog ng mabuti ni Anand ang mga estudyante sa loob at sa labas ng eskwelahan, nang sa ganun makita ng mga estudyante kung paano gumagana ang mga bagay-bagay sa realidad. 8 buwan na lang entrance examination na ng IIT. Kaya naman halos wala na silang pahinga sa pag-aaral. Pero dahil kailangan ni Anand na bumili ng bagong libro, paisa-isa na lamang ang kinakaya ng kanyang pera, kaya naman nag-aagawan na rin ang mga estudyante, hanggang may naisip ang mga ito para makatulong kay Anand, pinag-isa nila ang kanilang mga ideya, gamit ang mga materyales na hinihingi lang nila at nakikita sa paligid. Labis na humanga si Anand na nakalikha ng projector ang kanyang mga estudyante. Alam niyang marami pang pwedeng magawa sila lalo na kung makakapasok ang mga ito sa IIT. Subalit habang nalalapit na ang examination, gipit na ang budget ni Anand para sa pangkain ng mga estudyante. Sinubukan ni Anand na mag-loan pero hindi nagpautang ang mga bangko sa kanya, dahil alam nilang walang kinikita sa eskwelahan si Anand. Napilitan si Anand na lumapit na lang kay Lalan, pero ibig ni Lalan na magharap muna sa isang kompetisyon ang estudyante ni Anand laban sa estudyante ni Lalan. Kapag natalo si Lalan ay pauutangin niya si Anand, pero kapag natalo si Anand, isasara niya ang kanyang eskwelahan at babalik siya sa center ni Lalan. Iyon na lamang ang tanging paraan kaya pumayag si Anand. Sa harap ng isang IAS officer ng syudad na si Shatam, pinirmahan nila ang kasunduan. Kinaumagahan pumunta sina Anand sa center ni Lalan, habang naglalakad ang mga estudyante ni Anand, hindi nila maiwasan na mainggit sa mga anak ng mayayaman na kumakain, ilang sandali pa. Si Shatam mismo ang nagbigay ng examination sa mga estudyante. Sa hapon, nag-imbita pa ng media si Lalan para maibalita ang resulta ng kompetisyon. Laking gulat ni Anand nang dumating si Shatam, kasama nito ang asawa na walang iba kundi si Supriya. Naghalo ang nararamdaman ni Anand pero nang ibabaw ang kaligayahan sa kanyang dibdib para kay Supriya, na nakapag-asawa ito ng isang katulad ni Shatam na edukado at makakapagbigay ng magandang buhay kay Supriya. Samantalang si Supriya labis naman naaawa kay Anand, dahil sa nakikita nitong halos hindi na maasikaso ni Anand ang kanyang sarili. Nabigla si Anand nang i-announce na ni Shatam na ang nanalo ay mga estudyante ni Lalan, tuwang-tuwa naman si Lalan na tinawag si Anand para ito na ang magsabi na babalik na ito sa center. Mabigat ang paa ni Anand na humakbang papuntang stage, habang nag-iiyakan ang kanyang mga estudyante. Isang reporter na si Raghunat ang nagsabing dapat ipakita ni Lalan ang dokumento bilang patunay na may kasunduan, para maniwala ang media na hindi pinilit ni Lalan si Anand. Subalit sinabi ni Shatam na nawawala ang dokumento,
Nabasa agad ni Anand sa mga mata ni Supriya na ito ang kumuha sa dokumento, ganun pa man kita ni Supriya sa mga mata ni Anand ang pasasalamat, kaya sinabi ni Anand na hindi niya isasara ang kanyang eskwelahan dahil wala namang ebidensya na may kasunduan. Inamin ni Supriya sa kanyang asawa na siya ang kumuha ng dokumento, at siya rin ang nag-utos sa reporter na tanungin kung may kasunduan talaga si Lalan at Anand. Sinabi ni Shatam na alam niya ang lahat, at hindi siya magtataka kung bakit minahal ni Supriya si Anand, dahil mabuting tao si Anand. Sinabi ni Supriya na marunong lang talaga siyang pumili ng mga lalaking mamahalin, natuwa naman si Shatam sa narinig. Nalaman ni Anand na umalis ang isa niyang estudyante na si Fuga, kung saan ninakaw rin ito ang natitirang pera ni Anand para sa pagkain. Sinabi ng mga estudyante na posibleng ang dahilan ni Fuga kaya ito umalis, ay pinanghinaan ito ng loob, katulad ng kanilang naramdaman na sobra silang nahiya, na makatabi nila ang mga estudyanteng mayayaman na bukod sa magagaling magsalita ng English, ay magagara pa ang mga kasuutan, kaya hindi sila nakapag-focus sa exam. Sinabi ni Anand na wag nilang ikakahiya ang kanilang sarili, ang importante maipakita nilang may kakayahan sila at may talento. Inutusan ni Anand ang mga estudyante na makihalubilo sa ibang estudyante sa labas, at sanayin ang sarili na magsalita ng English. Sumunod naman ang mga estudyante, at nakisali sa nangyaring kasiyahan sa syudad kung saan napatunayan nila na tama si Anand. Tiwala lang sa sarili ang kailangan para maharap mo ang kahit sino pang tao. May naisip na paraan si Anand. Pumunta ito sa isang malaking restaurant, nag-alok ito ng serbisyo na siya ang mag-aayos ng kanilang accounting, nang sa ganun madali lang makikita ng may-ari kung ano ang mga sobra o dapat ibawas para hindi sila mabankrupt, bagkus lalo pang lalakas ang kanilang negosyo. Pumayag ang may-ari kapalit ng pag-sponsor nito sa pagkain ng mga estudyante sa loob ng 3 buwan. Galit na galit ang minister kay Anand na nakapagpatayo ng eskwelahan para sa mga mahihirap, dahil doon pati ang minister ay kinukwestiyon na ng media, kung saan napupunta ang mga pondo na dapat para sa edukasyon ng mahihirap na estudyante, agad nag-utos ang minister na patayin si Anand para hindi na maipagpatuloy pa ang eskwelahan nito. Pumunta kina Anand si Raghun at nakasama nito ang isang lalaki, sinabi ng lalaki na isa siyang hitman, kumalat na ang balita na may malaking presyo ang ulo ni Anand, pero hindi niya maatim na patayin si Anand dahil malaki ang utang na loob ng lalaki sa ama ni Anand. Ganun pa man pinag-iingat nito si Anand. Pumunta si Pranab sa police station at humingi ng tulong, pero sinabi ng hepe na wala siyang maipapadalang pulis dahil kulang na kulang sila sa tauhan, habang papauwi si Pranab na padaan siya sa perya, kung saan nakita niya ang pinaparentang pellet gun. Nang oras na yun maghahatid ng pagkain si Anand sa eskwelahan, 2 lalaki ang lumapit sa kanya at bigla itong binaril sa tagiliran. Sunod nilang inasinta sa ulo si Anand pero hindi pumutok ang baril nito. Kaya dinala nila si Anand sa Riles para pasagasaan sa tren, eksakto namang dumaan doon si Pranab kaya dali-daling itinutok nito sa 2 lalaki ang dala niyang pellet gun, natakot ang dalawa at agad na tumakbo. Dinala ni Pranab at mga estudyante si Anand sa ospital, subalit hindi agad inesikaso ng doktor si Anand, nagalit ang isang nurse at ibig sapakin ang doktor, sinabi ng nurse sa doktor, naging doktor ka lang pero wala kang alam sa pakikipagkapwa-tao, si Anand ang pasyente at itinuturing siyang bayani ng lahat ng mahihirap, kaya hindi sila papayag na may mangyari kay Anand. Nagmamadaling tinawag ng nurse ang iba niyang kasamahan at nag-utos ito na tumawag ng ibang doktor na mag-oopera kay Anand. Samantala, nagtratrabaho na bilang security guard si Fuga sa isang bodega, nang makita niya roon si Lalan, at marinig itong inuutusan nito ang mga lalaki na balikan nila si Anand sa ospital, at siguraduhin hindi na mabubuhay, ibig din ni Lalan na patayin ang lahat ng estudyante ni Anand, para hindi na sila umabot sa examination. Dali-daling pumunta sa ospital si Fuga, humingi ito ng tawad kay Anand at sinabing lulusob ang mga tauhan ni Lalan para patayin silang lahat. Ilang sandali pa dinala ng mga nurse si Anand para operahan. Nagplano ang mga estudyante ng gagawin nila para pigilan ang mga papatay kay Anand. Nang dumating sa ospital ang mga tauhan ni Lalan, agad hinanap nila si Anand sa operating room pero wala silang nakita. Sinundan nila ang mga patak ng dugo papunta sa isang lugar. Subalit ang hindi nila alam, patibong yun para hindi na sila makalabas, sumunod ang paglabas ng makapal na usok na gawa sa kemikal na nasa ospital, dahilan para mahirapan silang huminga. Habang paparating na ang mga pulis, tahimik na nanunood lang ang mga estudyante na paisa-isa nang bumabagsak ang mga tauhan ni Lalan. Samantalang sa di kalayuan matiwasay na natapos na ang operasyon kay Anand sa loob ng ambulansya. Makalipas ang 2 buwan, kumuha na ng IIT entrance examination ang mga estudyante ni Anand kasama ang mahigit 1,000 estudyante nationwide.
Ilang araw ang lumipas, inilabas na ng IIT ang resulta sa exam kung saan excited na ang lahat, habang si Anand kinakabahan kung sino sa kanyang estudyante ang makakapasok at mababago ang buhay. Tulala at umiiyak si Pranab na lumapit kay Anand. Sinabi nitong lahat ng 30 estudyante ni Anand ay nakapasa sa IIT. Napaupo si Anand at umiyak, hindi niya napigilan ang pagluha dahil sa kasiyahan. Kahit umuulan, tumayo siya at nagpasalamat sa Panginoon na sinamahan siya hanggang sa magbunga ang lahat ng kanyang sakripisyo. Umiiyak din ang mga bata na yumakap kay Anand, taos puso silang nagpapasalamat kay Anand. Kung anumang kasiyahan ang nararamdaman nila, alam nilang dobleng kasiyahan ang mararamdaman ng kanilang pamilya na naghihintay sa malayo. Sinabi ni Fuga, hindi lang buhay ng 30 estudyante ang binago ni Anand, kundi buhay ng pamilya ng mga estudyante, at buhay ng mga susunod na henerasyon ng kanilang angkan. Dahil doon itinampok si Anand ng Time Magazine na ang eskwelahan nito ang pinakamagaling na eskwelahan sa buong Asia. Kinilala at binigyan ng parangal si Anand ng iba't ibang sektor ng gobyerno, maging ang Prime Minister ng India. Sa kasalukuyan ay patuloy na nagtuturo si Anand ng libre, subalit patuloy pa rin silang nakakatanggap ng pagtatangka sa kanilang buhay. Binabati namin ng magandang araw ang mga nagpapa-shoutout na sina RG Ortiz ng Rojas City, Capiz, Obiha family ng Onis Logan Maco de Oro, Gino Cardiente ng Taguig City, Kim de la Cruz ng Iloilo, Rodalyn Cadesoli, I am Amiri 84, Julie Beth Julie, Mamerto Victoria and family ng Lugam Malolos Bulacan, Mikey Gista ng Mansoura Doha Qatar, Dodong Choring ng Tacloban Leyte, Romulo Ursuo ng Fay Mandaluyong, Loretta Oracio ng Cebu City, Mang Kepweng ng Tondo Manila, Lite Domingo ng Talam Island Barangay Casilibinangonan Rizal, Jamuel Brillantes ng Bagong Silang Caloocan City, Renel Kiman ng Condo ni Negros Occidental, Brian de la Cruz, Estimado family ng Cebu City, Darwin Bunsubrey, Muel Pallik ng Banga South Cotabato, Chone S. Channel ng Nuremberg Germany, Macrolf TV, Sheila Sakuma ng Ibaraki Japan, Laagni Chris TV ng Agusan del Norte, Dennis Radaza ng Bulacan, Alvin Galulo, Dun Focus, Krisa Abellana ng New Jersey, Axa Rosales, Mitoy Villanueva ng Katigbian Bohol, Jennifer Lepura ng Mambusaw Capiz, Narski Vlog, Luel Divina Gracia at Dorenilia Bulod ng Pulaw Dumangas Iloilo, Vicente Villasor ng Lanao Tubod, Jocelyn de la Cruz ng London, Etes de Lima, June Bariga ng Zamboanga City, Patrick Gameplays ng Isabela, Harold Palier, Ching and Chai at 22 Channel ng Najran Saudi Arabia, John Ray Florentino 23, Mano Eto Pilayo, Sharona Roque ng Kuwait Salmia, Alan Ginozar Sino ng Carles Iloilo, Ver Arevalo ng Anabu City Imus, Kau Pau Kau ng Manila, Romeo Quisadio, Emily Abastillas Galvez ng Bulacan Bulacan, Richel Rojas, Care Aldrin Briones ng Bulan Sorsogon, Menchi Rojas, Facts and Figure Channel ng Dubai, Kitty ng Hong Kong, Ramier British Isles ng Pasay Park Avenue, Jerry Garcia ng Minalin Pampanga, Rosa Limahusay Trajana ng Kiblawan Davao del Sur, Lindy Papandayan, Fernando Poloni, MM Paraiso Talingting ng Kuwait, Jack Kapada ng Katmon North Cebu, Renato Ruiz ng Davao, Miss Daniel Grace ng Condo Makati City, Lester Oro ng Tagum City, Boy Buku Vlogs ng Quezon City, Estelita Alpa sa Inlagundi ng Mangal Sumisip Basilan Province, Pare ni Pidol, Emily de Guzman ng Dubai, Randen Curl ng Bonifacio Global City, Sheila Orshada ng Zamboanga City, Zenaida Dalucanog ng Davao Oriental, Romel Isidro, RV Neil Madrinian, Kisner Painain, JP Biahero, J. Boca ng Kabangkalan City Negros Occidental, Mikey Gista ng Qatar, Jusper Olarte ng Nueva Ecija, Faisal Makasasa ng Maguindanao, Lindy Papandayan, Greg Mabini ng Misamis Oriental, Antonio Parcon ng 4th District Iloilo Province, Arvin Silot, Gary Mendoza ng Cebu, Maribeth Basa ng Barangay Lina Dosendun Marcelino Davao Occidental, Boyka ng Cebu, Joey ng Tagaytay, Alan Jan Tamanal ng Daguma Bagumbayan Sultan Kudarat, Jesly Mortilia ng Kuwait, Sasi Legun, Tobias Family, Michael Madrigal, Rechi Ibanez ng San Mateo Rizal, Maki Bansun ng Pandan Antique, Luchi Monleon ng Dumaguete City, Lex 0323, Noel Sarong ng Talibon Bohol, Rosalyn Bernabe ng Japan, at si Manong Rolly Vlog ng Karohatan Valenzuela City. Marami pong salamat sa inyong panunood, pagpalain po sana tayong lahat, ingat po kayo palagi.